Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po itong kukunin sa mga kawikaan, kabanata 20, talata 27. Ang sabi po dito, binigyan tayo ng Diyos ng isipan at ng budhi, kaya wala tayong maitatago kahit na sandali. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So dito sa ating binasa, tayo ay binigyan ng isipan at ng budi. Ibig sabihin, kapag tayo ay nag-iisip ng isang bagay na mabuti, ang ating isipan, ito yung ginagamit natin sa mga bagay na gagawin natin, yung mga desisyon natin. Mostly kasi yung katawan natin, yan ay kumikilos, depende sa ikinocommand ng ating isipan. Kaya kapag may problema, yung ating isip ay malaki yung epekto sa ibang bahagi ng katawan natin. Kasi yung utak natin, yan ang receiver eh. Diba? Pag nasaktan yung daliri natin, magme-message yan doon sa isip natin, no, na yung pangdama, no, maramdaman natin na may sakit, no. Tapos kung tayo ay nagugutom, yung tiyan natin, no, magpo-forward naman yan ng information sa utak natin na gutom tayo at kailangan natin kumain. So dito makikita natin, binigyan tayo ng isipan and the same time ng budi, ng konsensya. Kaya kapag tayo ay nakaiisip ng isang bagay na hindi tama, na hindi maganda, automatic yung budhi natin, yung konsensya natin, yun ang nagre-remind sa atin o nagpapaalala sa atin na mali yung iniisip natin o kaya yung pinaplano natin gawin ay hindi tama. Kaya may kita mo, kahit na noon pa man, kahit yung mga time na hindi pa nakarinig ang tao ng salita ng Diyos, meron ng konsensya ang tao eh. Na alam ng tao ano ba yung tama sa mabuti, no? Kasi nandoon nga yung budhi eh. Diba, yung kinain nga ni Adan at ni Eva, yung bunga ng pagkakilala, ng pagkaunawa na mabuti at masama. So yung konsensya yon, yung budhi na yon, yun ang nagpapaalala sa atin, yun ang nagre-remind sa atin kapag gumagawa tayo ng hindi tama o kaya may iniisip tayo, yung iniisip pa lang natin na mali, kinukonsensya ka na eh. Di ba? At dahil doon, piniprevent ka na eh, na magkasala eh, no? Sa isip mo pa lang, pag hindi na maganda yan, nandun na yung prevention eh, no? Nandun na yung makikita mo, biyaya pa rin ng Diyos yun eh. Bigyan tayo ng consciousness na mayroong Diyos eh, no? Consciousness na mabuting masama, di ba? Doon pa lang, prevention na yun eh. Tapos ang problema doon, kung alam mo nang kinoconvict ka, kinokonsensya ka, tapos ginawa mo pa, doon ka na magkakasala, di ba? Kung ibig sabihin yun, talagang plinano mo na, di ba? Talagang dinesisyonan mo na yun, no? Kasi sa utak mo pa lang, nandun na yung konsensya ng Diyos eh, di ba? Na ibinigay sa atin eh. O, mali yan, no? Huwag mong gagawin yan. Pero, ginawa pa rin natin. Ibig sabihin, nagpadala tayo, hindi sa ating konsensya, nagpadala tayo doon sa evil desire natin, sa masamang hangarin po natin. Kaya doon pala may kita na natin, di ba? Na ang tao, mahal ng Diyos. Kasi binigyan tayo ng bundi eh. Di ba? Concern pa rin ang Panginoon sa atin. Nandun pa rin yung gabay, yung patnubay ng Diyos. Kahit pa, hindi pa ganun yung pagkakilala natin, wala pa tayo talagang relasyon sa Diyos. Nandun na eh, yung pag-iingat ng Panginoon na hindi tayo magkasala. Kaso nga lang, dahil siyempre, dahil wala yung salita ng Diyos, dahil hindi pa ayos yung relasyon natin sa Kanya, namumuhay tayo sa sarili nating kagustuhan, sa sarili nating kalooban, kaya tayo napapasama. Pero kung mananaig sa atin yung budhi na yun, yung konsensya na yun, hindi tayo mapapahamak eh. Kasi ito yung gagabay sa atin eh. So, konsensya pa lang yun. Wala pa yung banal na espiritu doon, di ba? How much more mga kapatid?
Siyempre sa atin bilang mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang tatak ng ating kaligtasan na tayo'y naging anak ng Diyos, siyempre yung kanyang banal na Espiritu Santo, mas lalong in-empower tayo doon, di ba? Kasi sabi nga, hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng ating lakas, but sabi nga, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. No? Pamamagitan na banal na Espiritu ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, ay magagawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang talikdan, hindi natin dati kayang tigilan dahil sa ating kahinaan, pero dahil nandun na yung banal na Espiritu, in-equip tayo, binigyan tayo ng kakayanan upang ating matalikdan yung mga masasamang isipan at masamang hangarin na ginagawa natin dati. Kaya doon pa lang, talagang sabi doon, wala tayong maitatago, wala tayong maikukubli sa Diyos. Kasi yun na yung God's consciousness na ibinigay sa atin Siyempre, yung breath of life, di ba, na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung nagbibigay buhay sa atin, kaya may connecta pa rin tayo. Siyempre, yung nga lang, may putol, pero yung buhay na yon na nagbigay sa atin, may connection pa rin sa Diyos yun. Nasa atin, habang buhay tayo, nandun yung breath of life na binigay ng Diyos. Kaya alam talaga ng Diyos yung iniisip, nararamdaman natin kasi buhay pa tayo Kaya tunay, wala tayong may tatago sa Diyos Kaya pag lumabag tayo, doon sa conviction na yon, doon sa konsensya natin, mapapasama at hindi magiging maganda yung pamumuhay natin. Pero kung tayo ay susunod doon sa ating konsensya, doon sa conviction, at siyempre, dahil na kay Lord tayo, susunod tayo sa kanyang mga utos, sa kanyang salita, sa banal na Espiritu Santo na magagabay at papatnubay sa atin, alam natin na tayo ay mapapabuti at alam natin na yung ating patutunguhan ay magdadala sa atin sa isang matagumpay, masagana, mapayapa, at maunlad na pamumuhay sa lahat ng aspeto na ating buhay. So yun lang mga kapatid, ang nawa Diyos patuloy po magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.